May bagong armas po mga kaistorya ang Pilipinas. Ito po ay isang napaka-high-tech na military drone bigay ng Amerika. Ay naku naman talaga si Amerika, o mahal na mahal talaga ang Pilipinas. Hindi po ito pinaglumaan mga kaistorya. Ito po ay isang bagong develop na drone, military drone na pangkaragatan at kaya po nitong makapasok sa teritoryo ng kalaban na hindi nila namamalayan. Pwede po itong magamit pang surveillance or pang tiktik or pang manman dahil ito po ay equipped ng surveillance camera at pwede din po itong pang electronic warfare. Pwede din po itong makadetect mga kaistorya nung tinatawag na underwater bombs or yung tinatawag na undersea or sea mines, mga bomba sa ilalim ng tubig. Napaka-high-tech po nito mga kaistorya at ito ay ibinigay ng Amerika sa Pilipinas sa layuning palakasin ang kakayahan natin sa pagtatanggol at pagbabantay natin sa ating exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Literal na binanggit po yun sa balita mga kaistorya at ito ay hindi lang iisa dahil ang sinabi po mga kaistorya ay a group of number or a number of. Pag sinabing ganun mga kaistorya, it pertains to a group of something. Ibig sabihin, hindi lang po ito iisa. Ipakita ko sa inyo ang atin pong mga referensya. Paki-share po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito. Nako, lalong magagalit nito ang China mga kaistorya at lalong iiyak nito yung mga kababayan natin na mga pro-China. Ang source natin ay si Naval News. Ayan po. Yun po yan ha. Yan yun mga kaistorya. Ito po yung surveillance camera. Yan ang bagong labanan ngayon sa karagatan eh. Mga surface drones. Ang sabi po dito, ang pangalan po niyang drone na yan ay yung Mantas T-12 unmanned surface vessel. Ang photo na yan ay galing mismo doon sa developer ng Martac. Ang sabi dito, Philippine Navy receives US-funded USVs for SCS operations. Ayan na, literal na nga binanggit mga kaistorya. The Philippines has received Martac Mantas T-12 unmanned surface vehicles from the US within the last year to bolster its maritime security capabilities in the South China Sea. Yan yung binanggit ko sa inyo kanina doon sa intro. So wag na nating ipaliwanag dahil nasabi ko na sunod na paragraph na po tayo. The US has provided the Philippine Navy with a number of unmanned surface vehicle. Yan yung sinasabi ko, with a number, hindi lang iisa kasi nga tumutuko yan sa grupo ng isang bagay. Pag sinabi mong with a number, through foreign military financing to help defend Manila's exclusive economic zone. Ang tinutukoy ay ang West Philippine Sea and sovereignty in the South China Sea. Sabi ko nga sa inyo, literal na binanggit mga kaistorya eh. US Secretary of Defense Lloyd Austin and Philippine Secretary of National Defense Gilberto Chodoro revealed the transfer today. Binigay na sa Pilipinas, as in, literal. During a press conference in Palawan, where they witnessed the Philippine Navy demonstrate the new American-provided capability. Sinubukan na ng Philippine Navy, mga kaistorya. According to Austin and the Pentagon, the drones are the Mantas T-12 USVs from Maritime Tactical System or MARTAC. The T-12 is as a key capability used by Philippine forces to protect its sovereignty and operate throughout its exclusive economic zone in the South China Sea. Ilang beses nang binigyang pansin, binigyang diin, mga kaistorya, exclusive economic zone natin kasi yun talaga ang purpose niyan eh. The Mantas T-12 is 3.6 meters long. Wala pa pong 4 na metro ang haba nito. Kaya pala ito pwedeng makalusot sa teritoryo ng kalaban nang halos di nila namamalayan kasi maliit lang at mahirap itong ma-detect ng radar kasi nga sa size niya na maliit. And can support payloads up to 64 kilograms. Missions listed also include surveillance. Ayan na yung kaya niyang gawin ha. Surveillance, swarming operations, and electronic warfare. Kung hindi ako nagkakamali, pag sinabi mong electronic warfare, ay kaya niya pong ma-jam ang radar. Pakitama ako kung ako yung mali dahil yun ang alam ko.
According to an infographic from the company on the system, a feature of the USB highlighted by Martak that customers could purchase its Gator mode. Gator mode. Ano ba yung Gator mode? Isa daw po yung kakayahan na si may submersible. Yung medyo yung partially nakalubog that would awash the Mantas T-12 for stealth missions. Kaya mahirap ma-detect mahirap makita kahit sa radar kasi may submersible capability po siya While the exact specification of the Philippine Navy's variants are unclear, of course di naman yan talagang literal na yung lahat ng impormasyon tungkol yan ay i-disclose, syempre. An image of the drone from the service's recent Asymmetric Warfare Symposium reveals what appears to be a mounted EO-IR system in Starlink terminal. Aba, ganun. Binanggit yung Starlink, no? Ito po, yung post ni Secretary of Defense Lloyd Austin po ng Amerika sa X. I visited the Command and Control Fusion Center in Palawan today. Pumunta kasi sila sa Palawan. I also met with some American service members deployed to US Task Force Ayungin sa Ayungin Shoal. And I thank them for their hard work on behalf of the American people and our alliances and partnership in this region. May task force Ayungin pala, no? Meaning, kung sa pagkakaintindi ko, yung designation nila ay para sa Ayungin Shoal. Ayan sila mga kaistorya. Tingnan nga natin yung mga pictures nila. Medyo humihina lang yun. Ayan si Secretary Gibo. Si Secretary Austin, mga kaistorya. Ayan, no? Yan sinasabi ko mga. Ano sinasabi nila na kumbaga ay katapusan na ng administrasyon ni PBBM. Delikado, alanganin na. Aba, mali sila. Maling-mali sila. Yan yung mga kumbaga mga kaistorya, gumagawa sila ng kwento sa imahinasyon nila. Kasi nga, gusto nilang pabagsakin yung administrasyon, itong mga taga-timka, kakapapaitan, iyak. Mga didilis, kumusta? Nagkausap na si PBBM at saka si Donald Trump. At inimbitahan na si PBBM doon sa White House. Hindi po si former president ang inimbitahan, si PBBM po. Iyak. Wala kayong magagawa. Ito ang katotohanan. Yung inyo ay mga imahinasyon lamang ninyo. Yung amin, realidad. Ay, diba? Mga kaistorya, ha? Pakita pa ako sa inyo ng Ang bilis daw po nito ng paglalayag, mga kaistorya, nitong Mantas T-12 na ito ay nasa 30 to 45 to 60 knots. Yung 30 knots kasi, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali ay nasa 55.6 kilometers per hour yung bilis ng takbo. Ganon din ang bilis niyang military surface drone na yan na ibinigay sa atin ng Amerika. Para sa inyong dagdag kaalaman, kasing bilis po yan ng takbo, top speed nito pong pinakamalaki at pinaka-high-tech na aircraft carrier ng Amerika, ang USS Gerald R. Ford. Kasing bilis niya, mga kaistorya. At may iba't ibang version niyan. Ang sa atin, ang ibinigay ay yung T-12 series. Mga kaistorya, ito, pakitaan ko kayo ng iba't ibang klase niyan. Kung hindi ako nagkakamali ay ito po yan sa kabila. Ito yung ibinigay sa atin, ha. O, yan yon. Palakihin ko nga para makita ninyo. Ayan. Ito pa. Ayan pa. Ito iba naman kasi may solar panel siya. Ibig sabihin, nagre-recharge siya through sunlight. Maaaring ito ay powered ng electric motor, mga kaistorya. Diba? Ganda, no? High-tech talaga. At ang nag-develop nito ay isang kilalang company, si Martak. Ang sabi, unmatched speed, leading the world's unmanned security fleet. Pag sinabi mong fleet, mga kaistorya, grupo yan ng mga vessels na pangkaragatan. Ang pinag-uusapan natin ay unmanned surface vessels, mga kaistorya. Drone na pangkaragatan, ito pa yung isang version. No? Kasi may nakita ko niyan, mga kaistorya naman. May T-12 siya, may T-18 series, may T-25 din. Yung sa atin yung ibinigay ay T-12, mga kaistorya. Ito pa,
ang isang katibayan na kahit magpalit ng administrasyon ang Amerika, di nila pwedeng iwanan sa area ang Pilipinas. Kailangan nila tayo for global dominance, mga kaistorya, at para mapanatili din nila ang kapayapaan. Hindi lang sa rehiyon ng Southeast Asia, hindi lang sa Indo-Pacific, kung hindi sa buong mundo, kailangan nila ang Pilipinas. Bakit, mga kaistorya? Geopolitically speaking, sabi nga ni PBBM nung panahon ng pangangampanya ng presidential election, mga kaistorya, ang Pilipinas sa geography, pinakasentro ng mundo. Totoo yun. Sa bandang itaas natin nandyan ang Russia, ang Asia, ang Europe. Sa ibaba natin, mga kaistorya, nandyan po ang Australia. Sa bandang kaliwa, kung titingin ka sa mapa, ang Africa. Sa kanan, sa malayong Pasipiko, Amerika. Totoong nasa gitna tayo. At maging sa ruta, mga kaistorya, ng trade, mga barkong pangkalakal, tumbok din ang Pilipinas. Yun po yung sea lanes or trade route dyan sa South China Sea. Nababantayan yun ng Amerika dahil sa Pilipinas. Kailangan nila tayo. Of course, kailangan din natin sila. Parehong nakikinabang sa isa't isa. Ito pa yun, yung katibayan na sinasabi ko sa inyo, palakihin ko, mga kaistorya. US-Philippines Alliance will transcend administrations, Austin says. November 19 po ang balita na ito kahapon. Pizza 20 po ngayon, United States. Defense Secretary Lloyd Austin said on Tuesday the US alliance with the Philippines would transcend changes in administrations as he reiterated his support for the Southeast Asian nation. The Philippines will remain. Ang Pilipinas, ika, ay mananatiling mahalagang bansa para sa Amerika. Nananatiling mahalaga at mananatiling mahalagang bansa para sa Amerika sa maraming taon. Austin told a press conference during a visit to the Philippine Military Western Command on the island of Palawan next to the South China Sea, yung post sa X kanina ni Secretary Austin na pinakita ko sa inyo, mga kaistorya. Kita yan. Ayan ang katibayan. Yan ang katibayan. Ilang beses na nating na-prove. Kung hindi tayo nagkakamali, pang-tatlo na itong content, mga kaistorya, na pin-prove natin. Eto pa, dagdag po. Kumakahol yung aso, hayaan nyo na yun. Dagdag na balita. Kay former President Duterte. Naku, pag may nanood nitong didilis, talagang iiyak na ang mga are. Naku, ay takpan ninyo ang inyong ilong at baka hindi lang mata ninyo ang iiyak. Wala naman ditong kwan sabi lang, hindi ako antay Duterte, ako ay pro-government. Kaya nga nung nakaupo sila dyan, sinuportahan din natin sila. Dahil wala namang mangyayari kung magkukontrahan. Kailangan ng mga Pilipino ang pagkakaisa. Kaso itong mga kabilang parlor, dumiskaril. Umalis sa riles. Nagsariling mundo. Ayun na, kontra na ng kontra sa gobyerno. Wala na, pabigat na sa Pilipinas. Sa halip na makatulong na masolusyonan ang problema, pinupolitika. Sino nag-umpisa ng pamumulitika? Ay tahimik lang na naman nagtatrabaho yung Pangulo natin. Yan ang abang sinasabi natin. Bulahan na naman, diversionary tactic na naman. DOJ urged to fully cooperate with ICC drug war probe. Sino ang nag-urge sa DOJ? Anong sabi dito? Basahin nga natin. Former President Rodrigo Duterte on November 13, yung sa Quadcom hearing yan. Huwag na natin basahin yan kasi paulit-ulit. Human Rights Group Karapatan, yan na, is urging the Department of Justice to cooperate with the International Criminal Court for the prosecution of the former President Rodrigo Duterte on alleged extrajudicial killings during his war on drugs. Ayan, yan yung sinasabi ko, nag-ipon lang sila ng kalaban. O di ngayon, binabalikan sila. Tungkol naman kay VP Sara. Aba, totoong tao daw ba itong si Piatos? Tinatanong, kini-question, mga kaistorya, ng House, ng Kamara, lawmakers at the House of Representatives hungry for answers on how Vice President Sara Duterte spent 125 million pesos of her office's confidential funds, have chipped in 1 million pesos from their pockets, ganun, as a cash reward for any who could produce Mary Grace Piatos. Nag-kwan nga po, nag-offer ng reward po yung komite sa Kamara. Kung sino man ika ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos
magbibigay sila ng reward na 1 million pesos. Ang tanong ng mga mambabatas, totoong tao ba ika ito? Si Mary Grace Piatos, mga kaistorya. Oh, nako naman. Ha? Nasa acknowledgement receipt yung kanyang pangalan, hindi sumipot doon. Ay, paano yan? Eto na ang action nila. House Miles Consulting PSA to verify Mary Grace Piatos, other recipients of confidential funds. Papaliwanag ko. Basahin pa ba natin? No, wag na. Kasi ganito yan. Pag pumunta ang mga mamabatas nila, siyempre, nagpapadala ng tao sa PSA, i-verify kung may record doon si Mary Grace Piatos. Pag walang record doon, walang birth certificate, hindi totoong tao, maaaring gawa-gawa lamang ito. Yari na! Naku, sablay na. At sana totoo. At kung totoo, lumitaw. May reward po. Paano yan? Naku, of course, sinong tatamaan dyan? Kung kung sakali lang ha, hindi natin sinasabing ganun talaga. Kung sakali na wala ngang record sa PSA, sinong tatamaan sa palagay nyo? Wala namang iba. Di po ba? Binubusisi ngayon yung mga acknowledgement receipt, nakaduda-duda umano. Yung mga pangalan at pirma. Naku, ano na tayo? Naku po. Hindi lang mata ang iiyak nitong mga taga-kabilang parlor, kundi pati na ilong nila. Magandang balita naman, yung hindi naman nakaka-stress, bago natin tapusin ang ating talakayan. House approves bill providing jobs for seniors, incentives for hiring elders. Hindi ko na rin babasahin kasi understood na yung body of the news, ha? Aba ay naaprubahan na sa mababang kapulungan yung bill, ha? Na naglalayong mga kaistorya na mabigyang trabaho ang mga senior citizens at ng mga incentives. Well, alam nyo kasi ganito yan Para maging productive naman yung ating mga senior citizens, kung kaya pa naman at malakas, ay di qualify sa mga kumpanya, payagan. Ito yun. Ang tanong, makakalusot ba ito sa Senate? Alam nyo naman sa Senate. Kaya ako sabi ko, kung magbabago lang din ang forma ng sistema ng gobyerno, pabor na po ako either parliamentary or federal parliamentary form of government, basta unicameral. Kasi pag bicameral, nagkukontraha, nadidelay. Oo. At tingnan nyo ang sistema ng Senate natin ngayon. Kaya mas gusto ko unicameral. Kung ako lang, yan naman ay opinion ko lang, mga kaistorya. Marami akong pinasukang mga kumpanya at marami akong na-encounter noon na mga senior citizens na nagtatrabaho pa rin, hindi na lang ipinapaalam ng mga kumpanya sa kinauukulan, halimbawa sa SSS, kasi po bawal yun. Madidemanda si kumpanya pag nalaman, halimbawa ng SSS, na yung taong yun, retirado na, pinagtatrabaho mo pa. Ang ginagawa ng kumpanya, sinisweldohan dating sweldo pero hindi na ipinagbabayad ng benefits. Halimbawa, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kasi malalaman malakas pa yung tao. Kayang magtrabaho. Lalo na kung halimbawa may mga umaasa pa sa kanya. O kaya naman gustong maging productive ng tao, ayaw umasa sa kanyang mga anak at mga apo. Di ito yung solusyon. Galing talaga ng mababatas natin. Sa mababang kapulungan, kudos po sa inyo at inyong nararamdaman ang damdamin at pulso ng taong bayan. So yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod ngayon. Mga kaistorya, pakishare po at pakilike. Maraming salamat sa inyong panonood. At higit sa lahat ay maraming salamat sa ating pong Panginoon. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pag-aabang, panunood, pagsuporta sa inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. So sa sunod na content natin ulit, kakain ako 1:12 na po ng hapon, ay hindi pa ako nagla-lunch kasi inuna ko ang pag-vlog para maihatid agad sa inyo ang magandang mga balita. Muli,
Ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. May bumisita pang didilis. Iyak. Iyak.